ng Lord, parang checklist siya, na-check, okay, itong unang F, meron ba si Wena nito? Check, okay? Sunod na F, meron ba dito si Enoch? Check. So, yun. Ngayon, magkakaroon din tayo ng spiritual check-up. I-check din natin yung mga sarili natin na, Lord, tuwing tingin ka ba sa akin, nakikita mo pa to, mga to. So, ayun, bago tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Aming Ama, patuloy ka namin pinapasalamatan, pinapapurihan sa hapon na to. Maraming salamat sa binaba mong mensahe sa bawat isa. Naniniwala ako, Lord, na may gagawin kang hamon, may gagawin kang pagbabago sa amin. Salamat dahil we will never be the same again as we hear your word. And salamat dahil alam namin na sa pakikinig namin ay tataas din aming pananampalataya sa iyo at magkakaroon din ito ng pagsunod sa iyo. Salamat din, Lord, dahil magiging malinaw, Lord, ang bawat mensahe mo ngayong hapon na to. Salamat dahil may intindihan namin to, makukuha namin to, at may a-apply namin ito sa aming mga buhay. Salamat din dahil sa hapon na ito, hindi ako yung makikita, kundi ikaw na nangangaral, ikaw na nagtuturo sa aming mga buhay. Hayaan mo rin na malayang kumilos ang Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, malaya magbago, malaya, Lord God, na gawin, Panginoon, ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat din, Lord God, dahil naniniwala kami na ikaw yung Diyos na laging tapat, mabuti sa iyong mga buhay. At sa pakikinig din namin pala, Lord, na mga salita mo, alam namin na ang salita mo ay buhay at espiritu. Kaya, Lord, tinatanggap namin ang buhay mula sa mga salita mo. Tinatanggap namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pakikinig ng mga salita mo. Kaya, Lord, maraming salamat sa hapon na ito. Mangyari, Panginoon, ang iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun, spiritual check-up tayo, di ba? Unang F. Kapag tinignan ng Lord si Alay, ano unang makikita niyang F? First F, okay. Dapat pag tinignan tayo ng Lord, tama ko? Ano ba? Okay, yun. Okay, unang F ay kailangan nakikita ng Lord ang faith. Okay, kapag tinignan ng Panginoon, unang tinitingnan. Sabi sa Luke 8:25, it said to them, "Where is your faith?" And they were afraid, and they marveled, saying to one another, Who then is this that he commands every winds and waters, and they obey him? So sa verse na yan, kina-question ng Lord, ito kasi yung nangyari niyan, di ba? Okay, pakita ko na yung picture. Okay. Hello? Naka-on po. Okay. Kaya natin buhay yan. Ayan. Ito yung verse na yan, nakaka-amaze kasi nandun sila sa Sea of Galilee, di ba? Nasa bangka sila at nagkaroon ng strong winds or nagkaroon ng storms nung time na yan. And nakaka-amaze kasi habang nagkakaroon ng napaka-grabing bagyo, si Jesus ay natutulog, di ba? At yung mga disciple, nag-aalala na sa buhay nila. Sabi nila, mamamatay na kami. Tapos si Jesus, di ba, natutulog. Sabi na, Lord, iligtas mo po kami. Tapos pagka gising ni Jesus, di ba, tulog siya na. Sabi ng Lord, nasaan ang mga pananampalataya nyo? Di ba? At kinumad niya nga yung bagyo na kumalma, di ba, pumayapa ang paligid. Kaya sinabi niya, sinong taong to na kaya niyang, di ba, i-command yung wind sa kayang water at sumusunod naman to sa kanya. And dito, makikita natin na si Lord, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, sa lahat ng sitwasyon, lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga problema, lahat ng mga pinagdadaanan natin, ang laging question sa atin ng Panginoon, nasan ang pananampalataya mo? Di ba? Nasan ang pananampalataya mo? Lord, okay? Sabi dito, Jesus knew there will be a storm coming. Alam ng Lord, nung time na yon, magkakaroon ng bagyo. And sa time din natin, He knows when our wills will come. Sa time din natin, alam ko kailan darating yung mga bagyo sa buhay natin. These storms might be God's voice saying, where is your faith? These storms of life hit every believer from time to time, and they will test our faith to see if it is the genuine thing or not. So yun nga, di ba? Every time na nagkakaroon tayo ng mga pinagtatagumpayan sa buhay, ang laging hinahanap ng Lord, checklist, una, nasan ang pananampalataya mo? Okay? Sabi nga dito sa sunod, mabilis lang itong message na to. Maniwala kayo. Okay. Okay. And, okay. Sabi dito, do I still believe? Kasi sabi ng Lord nang habang nagpe-pray nga ako doon, Dimple, naniniwala ka pa rin ba na ako yung same God of yesterday? Na ako pa rin yung Diyos noong nakaraan? At same pa rin hanggang ngayon. And sabi dito, it has been said that the only constant, sabi,
may isang bagay lang daw sa mundo na constant, yun yung change. Di ba? Ano lang daw yung isang bagay na hindi nagbabago, yung pagbabago. Kasi lagi nagbabago. Nagbabago ang tao, nagbabago ang seasons, nagbabago ang lahat, di ba? Tumatanda tayo mula sa bata, tumatanda, di ba? Bumaganda, pumapangit, lahat nagbabago. Pag tumingin ka sa buong paligid mo, lahat nagbabago. Si Johnny, hindi ganyan yung buhok ng dati, di ba? Lahat nagbabago. Pero may isang bagay lang sa mundo ang hindi nagbabago. Ang sabi, pagbabago. Pero may isang bagay din talaga na hindi nagbabago, yun ang Diyos natin. Diba? He is our constant, diba? He is always the same. Sabi, yes, God Himself tells us that He does not change. He does not change. Sabi sa Malakay yun. And will always do what He says He will do. Gagawin niya lagi kung anong sinabi niyang gagawin niya. Time does not affect God. Di nakaka-epekto yung oras sa Panginoon. May sariling timeline ng Lord. At laging perfect yun, di ba? He is still the same God of yesterday, today, and forever. Kaya nga, parang sa buhay natin, di ba? Parang pag nagbasa tayo ng Bible, Lord, nakaka-amaze naman to, di ba? Parang lagi tayo na-amaze. Pero may time doon na parang, kaya mo pa ba rin ba, Lord, gawin yung ginawa mo dati? Yung nakasulat sa Bible sa time namin ngayon. Parang sa kanila lang yun eh. Parang kila David lang yun, kila Abraham lang yun. Lord, parang kila Paul lang yun, di ba? Parang kila Peter lang yun. Pero pag sa time namin, parang imposible, di ba? Pero ang tanong sa atin ng Lord ngayon, do we still believe, di ba? Na siya yung same God na nababasa natin sa Bible is the same God na meron tayo ngayon. Kaya nga parang may kanta, di ba? Yung alam ko may magagawa ang Diyos, di ba? Kakantayin ko ba? Okay? At yung God will make a way when there seems to be no way. Okay, sabi ni Sarah, please stay wag. Okay, pero yun nga, di ba? Do we still believe na si Lord kaya niya pa rin? Kung ano yung ginawa niya dati, kaya niya pa rin ngayon? Di ba? Kaya niya pa rin ngayon. Di ba? Yung Diyos nila, Diyos din natin yun ngayon. Yung Diyos na mga napapanood natin, na ang gagaling, Lord, grabe yung mga ganun ginagawa mo sa kanya. Diyos din natin yun ngayon. Ama nila yon, ama din natin yun ngayon, di ba? Ama natin lagi. And sabi dito, ito yung mga halimbawa na akala natin, Lord, sa kanila lang ba yun o kaya mo rin gawin yun sa amin? Okay? Una, yung pagpapagaling ng Diyos. Di ba? Lord, yung bulag, nakakita. Di ba? Yung pilay, nakalakad. Di ba? Yung mga may sakit, may mga ketong, gumaling. Lahat yun, nagawa ni Jesus. Sabi nga pag binasa natin yung gospel, all sickness, all diseases, they heal them all. Binasa natin yung buong gospel, lagi nakalagay doon, pinagaling ni Jesus sa yun mga yun. And kapag tayo ba sumasakit yung ulo natin, naniniwala tayo na kaya pa rin pagaling. Ulo pa lang to ha. Lord, kaya mo pagalingin sakit ng ulo ko. Sakit ng likod ko. Diba? Sunod, sakit ng puso. Kaya rin ba pagalingin ng Lord? Naniniwala kang pa kaya pagalingin ng Lord yung puso mo? O sunod, yung mga cancer. Kaya rin ba ng Lord pagalingin yung mga cancer? Diba? Yung lahat ng uri ng sakit, kaya ba ng Lord? Yun eh, pag tumitingin, pag binigyan ka pagsubok ng Lord, halimbawa pagdating sa health, naniniwala ka pa rin ba na kaya ng Lord dati, kaya pa rin ba ng Lord ngayon? Amen? Healings of Jesus. Diba? Sunod, yung 5 loaves. Ano ba meron dyan? Diba? Daming tao, sumusunod kay Lord, 3 days na, wala silang pagkain, nasa ilang sila. Tapos ang meron lang doon, 5 loaves and 2 fishes. Pero praise God, di ba? Mula doon, napakain yung 5,000 at higit pa na mga tao. Nakaka-amaze doon na, Lord, kung yung ang 5 tinapay at 2 isda, napakain mo yung napakaraming tao. Di ba? At nasa imposibleng sitwasyon sila. Nasa ano ba naman sila, di ba? Ilang, di ba? Na kung saan wala mabibila ng bakery, wala mabibila ng pagkain, di ba? At wala silang pera para magawa yun, pero nagawa ng Lord ang himala. So, yun yung napaka-imposibleng bagay na nakakapag-provide ang Lord. Sa atin ngayon, naniniwala pa rin ba tayo that He can still provide? Can still provide. Lord, wala kang pamasahe. Lord, wala kang pang bayad nito. Pero sino Lord, check ng Lord si Eli. Naniniwala ka pa rin ba, Eli? Na kaya ko mag-provide? Kaya ko mag-provide, di ba? Ayan sa Alpine. Ayan. Di ba? Parang kaya ko mabayaran yan, di ba? Kaya ko ibigay yan sa'yo. Naniniwala ka pa rin ba? Di ba? Yan ang tanong lagi sa ng Lord. Unang F, may faith ka ba? May pananampalataya ka ba? Naniniwala ka pa rin ba? Na kaya kong gawin yung ginawa ko na dati. Na kaya ko pa rin siyang gawin ngayon. Kaya ngayon lagi natin panghawakan, Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. Paano ba mag-i-increase yung faith? Magbasa ka na magbasa ng Bible.
Kasi nandun sa mga promise ng Lord yung magpapataas ng pananampalataya natin, di ba? And sunod, si Lord, kaya ba rin ba niyang, di ba, kaya ng Lord pakalmahin yung bagyo. Tayo, may mga LPA tayo ngayon, di ba? Lord, kaya mo pakalmahin yung mga bagyo namin. Kaya mo i-dissolve yan, di ba? Sabi ko, para magandang pumasok na may bagyo. Ay, hindi. Okay. Para, ay, hindi. Biro lang po, okay. Pero, di ba, parang si Lord, sa time na yon sa middle, di ba, ng kung may isang taong kalmado na nag-iisa ng time na yun, si yes lang. Natutulog ka ba naman sa gitna ng bagyo, di ba? Bumabagyot na't lahat. Kaya nga sinabihan ng mga disciple, Lord, wala ka bang pakailam sa amin? And sa time, di ba, na ang gulo-gulo na ng lahat, parang bagyo na ng buhay, naniniwala ka ba na hindi lang literal na bagyo yung pwede ng Lord or kaya ng Lord pakalmahin? Naniniwala ka ba na kaya niya rin pakalmahin yung puso mo? Kaya niya rin pakalmahin yung isip mo? Sa dami ng alalahanin, naniniwala pa rin ba tayo? Yung sa checklist ng Lord, may faith ka pa rin ba? Diba? Si Lord, hindi lang literal na bagyo, physical na bagyo yung meron tayo. Pati sa puso, sa loob natin, may mga bagyo tayo. Pero si Lord, able din siyang ikalmi yun, diba? Pakalmahin yun. Lord, diba? Parang may isip tayo, Lord. Pero kaya mo pa rin, diba? Still able, diba? Is able sa ating mga buhay. Sunod, ito amazing din to, di ba? Bumuhay ng patay, resurrection. Although namatay ulit si Lazarus, pero binuhay ng Lord si Lazarus, di ba? Pero, yun nga, literal, kaya ng Lord bumuhay ng patay. Alam mo, pag nanonood tayo sa mga YouTube, may mga sila Reinhard Bonnke, di ba? Yung pinagpipray, tapos nabuhay, di ba? Patay na, nasa kabaong na, pero nabubuhay, di ba? Parang, Lord, amazing, di ba? Parang ma-amaze ka na, Lord, kaya mo sa mga taong to. Pero si Lord, the same resurrection power na meron sa mga taong yon, meron din sa atin eh. Di ba? Hindi lang natin ganon, di ba, na gagamit. Pero yun nga, bukod dun sa literal na kayang bumuhay ng Lord ng patay, sa mga namatay din sa buhay natin, gagaya ng mga pangarap, di ba? Lahat ng mga ginugustos patating sa Panginoon, kaya ng Lord din niyang buhayin. He is able to restore everything na nawala, ninakaw ng kaaway sa atin. Yung mga nasayang na panahon, kaya ng Lord i-restore yan. Kaya ng Lord i-resurrect yung mga dreams natin. Patating sa Panginoon. Kaya ng Lord din yung desire natin sa Panginoon. He is able to restore everything na nawala, ninakaw ng... Check lagi, di ba, kay Ed? Where is your faith, Ed? Di ba? And ang faith natin, alam natin, laging nasa Lord. Di ba? Our confidence, our reliance, di ba, ay laging nasa Panginoon. Lord, laging nasa iyo. Ang mata ko ay nasa iyo. Alam kong may magagawa ang Diyos. Di ba? Alam kong may. Kaya kahit anong gulo na nangyari sa paligid, alam mo dapat ang pinakakalmado sa buong mundo, mga Kristiyano. Kasi alam natin na yung in charge at in control sa lahat na nangyayari ay ang Diyos. At yung Diyos na yon ay Ama natin. Di ba? At nasa kamay tayo ng Lord. Na never, di ba, tayo masya-shaken. Di ba? Yung kanta nga kanina, di ba? We will not be shaken. Di ba? We will not be moved. Kasi alam natin, nasa kamay tayo ng Diyos. At protected tayo, di ba? Guarded tayo lagi ng Lord. Kaya, yun nga yun eh, pag tinignan, Lord, mabilis ba ako ma-shaken, di ba? Pag may mga problema na ba, naguguluhan na ba ako? Pero, thank you kay Lord kasi may times na maliit yung faith natin. Pero thank you kay Lord kasi ini-increase pa rin niya yung faith natin. Di ba? Daily, spend your time sa Word of God, spend our time sa Word of God kasi yun yung paraan para mapalalahanan tayo ng pangako ng Lord. Kaya mag-increase yung faith mo kasi alam mo yung salita ng Diyos. Alam mo yung panghahawakan mo sa Lord na siya, di ba? Kung anong sinabi niya, gagawin niya. So yun, unang check, di ba? May faith ba tayo? May faith ba tayo sa gagawin ng Lord sa pamilya natin? May faith ba tayo na gagawin ng Lord sa school? Sa work? Di ba? At sa sitwasyon natin ngayon, may faith ba tayo? Then, praise God, di ba? First F, check, di ba? Next, F. Ako ulit. Ito, second, di ba? Sabi ng Lord, pangalawa, where is your fire? Nasa na ang apoy mo? Sabi, no, parang, nag-aapoy ka ba ngayon? Ha? Magkaiba yung I'm so hot sa I'm fire, ha? Magkaiba yun, okay? Yung nag-aapoy, di ba? Nag-aapoy sa pag-ibig sa Panginoon. Sabi sa Leviticus 6:13, fire should be kept burning. Di ba? Yung apoy daw, dapat nag-aapoy siya sa altar continually, and it shall not go out. So, dapat hindi nauubusan ng fire, hindi nauubusan ng oil, kasi kailangan, yun sa mismong altar, continuous
na nag-aapoy yun. Okay? And sabi sa Leviticus 9:24, and fire came out from before the Lord and consumed the burnt offerings and the pieces of fat on the altar. And when all the people saw it, they shouted and fell on their faces. So, makikita dito, okay, next nating ipaliwanag. Okay. Okay, yun. Yan. Sabi dito, pag sinabing fire, okay, hindi lang yung basta literal na apoy, si Ed ay nag-aapoy na, di ba? Okay, pag sinabing fire, it is an intense devotion. So kapag sinabing on fire ka sa Panginoon, nakikitaan yung intense devotion mo sa Panginoon. And a seal in Christian faith. Ibig sabihin, may all out, sold out ka. Pagdating sa Panginoon, meron kang burning desire to please God and a call to action and a desire to grow. Meron pa rin ba? Ngayon, check natin, di ba? Lord, may desire pa rin ba akong lumago sa'yo? May desire pa rin ba ako na mabago araw-araw? Lord, may desire pa ba ako na maisuko to palagi? Di ba? Kasi kung ganun, may ganun kang intense, di ba, desire, ibig sabihin, nagkakaroon ka pa rin ng fire sa buhay mo. Pero kapag hinahayaan mo na, ang lamig mo na, di ba? Wala na nangyayari. Ibig sabihin, wala na yung fire ng Lord doon. Hindi yung literal na malamig, napatay na, kundi yung sa pagiging Kristyano, wala ka ng desire na lumago. Wala ka ng desire na baguhin ka ng Lord. Wala ka ng desire na maglingkod sa Lord. Wala ka ng pangarap sa Lord, di ba? Pag nawawala na yung pag naglalamig ka na, wala ka ng desire na may mapanalunan sa Lord, di ba? Wala ka ng desire na magamit yung buhay mo para sa Lord. Ibig sabihin, nawawala na yung fire. Pero kapag may intense desire ka, ibig sabihin, may passion na, Lord, gusto ko to, di ba? Gusto ko magamit sa'yo. Gusto ko mabago talaga. Lord, gusto ko talaga makapagpanalo. Ibig sabihin, may fire ng Lord sa'yo. And right now, ito, i-check natin, Lord, may fire ba ako? Di ba? May fire ba ako? Umulan lang. Ayoko na umattend. Okay? Yung may mga bagay na parang ayaw mo na agad. Di ba? Walang ka passion. Kasi pag passionate ka, kahit anong mangyari, gagawin mo yun. Tama, di ba? Okay. Sabi dito, we fuel the fire. Kasi ang fire, hindi lang siya dapat fire lang, di ba? Kasi kapag gano'n lang, di ba? Kailangan lagyan natin ng uling, di ba? Lagyan natin ng oil para mag-continuous talaga yung fire. Sabi dito, we fuel the fire through prayer. Bakit walang fire tong taong to? Eh baka hindi nagpipray, di ba? Okay, bakit walang fire tong taong to? Eh baka hindi nagbabasa ng Bible. Bakit walang fire tong taong to? Baka hindi na nagwo-worship. Kasi na-fuel yung fire. Kapag lagi tayong nasa fire, diba? The Holy Spirit is our fire. Kaya kapag tayo tayo sa banal na Espiritu, magiging on fire talaga tayo. Yung Holy Spirit, gagawin kanyang fire. Diba? She is the consuming fire na kung saan magiging on fire talaga tayo. Yun nabasa natin sa Leviticus, diba? Bumaba yung presence ng Lord na yung offerings nila, diba? Na-consume. And tayo, every time na bumababa din yung presence ng Lord sa atin, nakukonsume din yung lahat ng bagay na hindi gusto ng Lord sa atin. At nagiging on fire nga tayo para sa Kanya. Sabi dito, the Holy Spirit is the fire. We are to be a living sacrifice. And the fire needs to be stoked. Ibig sabihin ng stoke, kailangan dinadagdagan lagi ng uling, kailangan naglalagablab. Okay, hindi mo lang hahayaan na, ito, on fire ako on Sunday. Monday, Tuesday, walang gawain, diba? Okay, on fire ulit ng Wednesday, diba? Thursday, Friday, Saturday, okay, fire ulit ng Sunday, diba? So dapat daily, sabi dito, diba dun sa verse sa Leviticus, dapat continually, araw-araw, kakanta, no? Okay, araw-araw magpupuri, diba? And sabi dito, our flames is contagious, dapat nakakahawa to. Nag-i-impact dapat to. Kaya nga pag tinignan, si Johnny, masasabi mo talaga siyang on fire, hindi lang siya yung nag-aapoy eh. Kasi kahit yung nasa paligid niya, madadamay, mahahawa. O, tanongin natin ang sarili natin, Lord, nakakahawa pa ba ako? Na maganda, ha? Okay? Nahahawa ko pa ba ang iba sa pag-ibig ko sa'yo? Nahahawa ko pa ba ang iba na sumunod sa'yo? Diba? Nakakahawa pa ba ako? Kasi yung fire, di ba, para may impact siya. So pag chinek mo yung sarili, may impact ba ako sa mga tao? Sa kabutihan, ha? Okay, nahahawa ko. Kaya, Lord, increase our fire.
increase our desire. Hindi lang kami dapat ganto, di ba? Hindi lang ako manatili na gantong level lang. Yung relasyon ko sa'yo, kailangan may fire, di ba? Merong strong desire. May intense desire pagdating sa Panginoon. And ito nga yung verse na yun, di ba? Yung sa mga priest, di ba, daily, di ba, hindi nila hinahayaan na yung fire, di ba, doon sa altar ay mawala. Kundi daily, di ba, in-offer nila yun. And doon sa apostle, sa time ng Pentecost, di ba, binigit ni Bishop yun, di ba, noong Sunday. Nung dumating yung Pentecost, di ba, may tongues of fire na bumaba doon sa mga disciple, di ba? And ang nakaka-amaze doon, di ba, 120 over 120 yung napuspos na ba nila spirito. After nun, yung buhay nila, di ba, nagbago na talaga. And na-picture ko nga, habang nagpe-pray nga ako doon, okay, pinakita ng Lord sa akin yung picture, dapat yung pala nilagay ko dyan, yung picture doon sa heart ng mga tao na nag-aapoy. Ibig sabihin, nararamdaman niya rin yung puso ng Lord. Sabi nga, paano masasabi na itong taong to may kagaya ng puso ni Jesus? Kapag nagpapanalo siya ng tao. Kapag he can turn this world upside down, di ba? Maraming buhay na bumabalik sa Lord. Okay? So, Lord, increase our faith. And isa rin sa kanta natin sa fire na to, give us oil, di ba? In our lamp, keep it burning. Give me all. Okay na yan. Okay, di ba? Parang, Lord, bigyan mo kami ng fire, di ba? Kagaya ng mga apostle na to, di ba, na nag-impact sa buong mundo. Nung dumating yung kapuspusan ng Banal na Espiritu, nagbago na sila. Nung dumating sa atin ang Banal na Espiritu, nagbago na tayo, di ba? May fire na sa heart natin na nais na magpagamit, nais na mabago araw-araw. Kaya nga sabi nga, ang totoong on fire sa Panginoon, lagi siyang may daily repentance, di ba? Alam niyo, may daily cry sa Panginoon na, Lord, ayoko lang ng ganito, gusto ko may magawa sa'yo, may gusto kong baguhin mo sa akin, may gusto kong mapanalunan, may gusto lagi pagdating sa kaharian ng Diyos, di ba? So, ayun. Next. So, una, faith. Sunod, fire. Pangatlo, si Bishop na. Okay, pangatlo, where is your fight? Where is your fight? Di ba? Daily, di ba? May battles tayo. Sa puso, sa isip, di ba? Pero ang nakatawa dito, sabi 2 Chronicles 20:17, you will not need to fight in this battle. Stand firm, hold your position, and see the salvation of the Lord on your behalf. O Judah and Jerusalem, do not be afraid and do not be dismayed. Tomorrow go out against them, and the Lord will be with you. Next, Deuteronomy 31:6, be strong and courageous, do not fear or be in dread on them, for it is the Lord your God, who goes with you, and he will not leave you nor forsake you. Okay. Okay. Sabi dito, where's your fight? Next natin. The Christian life, next. Okay. The Christian life is often described as a spiritual battle. The moment na tinanggap natin si Jesus, nag-start na yung war. Again, nung time na tinanggap natin si Jesus, nag-start na yung war. War against, diba, Satan's, war against this world, war against our flesh. Kasi nung hindi pa tayo Kristyano, wala tayong kalaban. Malaya tayong gawin ang lahat ng gusto natin, kahit kasalanan, diba? Pero no moment, nung tinanggap natin si Jesus, doon na nagkaroon ng war. Kalaban na natin si Satan. Kalaban na natin tong mundo. Kalaban na rin natin ang sarili natin. Oh, grabe, no? Nagkaroon na tayo ng laban, di ba? Pero, di ba, the Christian life is often described as a spiritual battle, a constant struggle against the forces of darkness, the influence of the world, and one's own sinful nature. So again, sinabi ko, di ba, nung time na tananggap natin si Jesus, nagkaroon na ng away. Nagkaroon na ng labanan. Laban sa kaaway, talaga, kay Satan. Laban sa mundong to, sa lahat ng ino-offer ng mundong to, at yung flesh nga natin. Diba, daily nga, binanggit din yun sa mga preaching dito, daily nagkakaroon ng war between flesh and spirit, diba? Nasa atin yun, kung magigive in ba tayo sa temptation, magigive in ba tayo sa flesh, or may overcome natin yun through the power of the Spirit sa atin, diba? Sabi nga, kung anong pinipid mo, yun yung magiging malakas sa'yo. Kung ang pinipid mo sarili mo lagi ng salita ng Diyos, magiging malakas ka sa Spirit.
Ang binibid mo sarili mo lagi ng panonood ng movie, di ba? Panonood ng mga kung ano-ano, di ba? Siyempre, lalakas yung katawan mo, flesh mo, yung mga pita ng lamad, di ba? Kung puro patungkol sa mundo ang nilalagay mo sa'yo, yun ang lalakas sa'yo. Pero kung ang nilalagay mo sa'yo ay mga bagay na patungkol sa Diyos, yun naman ang lalakas sa'yo. So kung gusto mo huwag maging talunan, kung gusto mo na hindi maging mahina pagdating sa Panginoon at sa laban, di ba? Pakainin mo ang sarili mo ng presensya ng Lord, ng salita ng Diyos, di ba? Para magkaroon ka ng laban sa buhay. Di ba? Hindi ka papayag na talunan ako. Okay na yun. Mahina ako, okay. In Jesus name, di ba? In Jesus name, di ba? Hindi, di ba? Hindi ka papayag na ganun lang. Kasi alam mo na matagumpay ka. Sabihin nga natin, matagumpay ako. Matagumpay ako, di ba? Amen, Alfie. Praise God. Okay? Sabi, the moment we became a Christian, we declare war. Sabi nga, next. Okay na, sige, Bishop. Okay, sabi, the day you committed your life to Jesus Christ, the day you had spiritual eyes open, the day you turned from darkness to light, from the power of Satan to God, that was the day the devil declared war on you. Doon tinanggap mo si Jesus, sinasabi ng kaaway na kita, Eli. Diba? Kalaban na kita, Alpi. Diba? Sabi ng kaaway sa'yo, kalaban na kita, kaya hindi ako papayag na manalo ka. Pero alam naman natin yung kaaway talunan. Diba? Pero bakit minsan nahayaan natin sila manalo sa atin? Paano ba nananalo yung kaaway sa atin kapag nag-give in nga tayo sa mga temptation, sa mga offers niya? Instead na magbabasa tayo ng Bible, nood ka na lang, di ba? Instead na atin na gawain, ito muna unahin mo, di ba? Nag-give in lagi tayo sa mga offers ng kaaway. Pero fight, di ba? Where's your fight, Christians? Di ba? Nasaan daw yung laban natin? Pakikipag-battle natin against sa kaaway. Ang saya rin pala no, pag inisip mo na gigising ka pa lang sa umaga, takot na yung kaaway. Sa'yo. Kasi alam niya, talo na siya agad. The moment na gumising ka, talo na siya. Kasi gagawin mo na agad yung kalooban ng Diyos. Unlike nung gigising ka, pero masaya yung kaaway, tapos parang wala lang, no? Wala naman gagawin para sa Panginoon. Wala naman, di ba? So, Christians, where's our fight, di ba? Nasaan ba? Nakikipaglaban pa rin ba tayo sa kaaway, sa mundong to, sa sarili natin? Or hinahayaan lang natin manalo lagi? Yun, di ba? Yung mga yun, sa buhay natin. Kaya, ayun, di ba? Sa Christians, di ba? We need to fight. Sabi dito, okay. Okay pa ba? Kaya natin to. Sabi dito, si David daw, David didn't need to know Goliath's strength. He already knew God's. Diba? Si David, nung finish niya si Goliath, di niya na kailangan malaman kung gaano kalakas si Goliath. Kasi alam niya mas malakas ang Diyos na nasa kanya. Tayo, hindi natin kailangan malaman kung gaano kalakas yung forces ng kaaway sa atin. Ang kailangan lang natin malaman kung gaano kalakas si Lord sa buhay natin. Amen? Diba? Kapag alam mo yung lakas, ano kanta yun? Okay. Okay yun. Kapag alam mo yung kalakasan ng Lord, diba, sa buhay mo, alam mong tagumpay ka. Si David, nung finish si Goliath, nakita niya agad yung future, talunan to. Kasi greater is He that's living in me than he that is in the world. Amen? Amen? Diba? Mas malakas yun nasa atin. Alfie, diba? Amen, diba? Okay. You did not need to know the size of your problem. Di natin kailangan malaman kung gaano kagrabe yung problema. Ang laki-laki ng problema ko. Ay, thank you. Okay, sige, okay. You just need to know the size of your God. Amen? Di natin kailangan ma-magnify yung problema sa buhay natin. Kailangan i-magnify natin si Lord. Magnify the Lord. Lagi, pag may pagsubok, palaking natin si Lord. Naalala ko nga lagi yung, yung pinanood nga, di ba? Nabanggit na rin ni Sarah to di ba? Paano daw malalaman na close ka sa Panginoon? Paano wala malalaman na ang laki-laki ng Diyos? Tapos, tinanong nung anak yung tatay niya, di ba? Tay, paano malalaman na ang laki-laki ng Diyos? Di lumabas sila ng bahay. Inulit ko lang, no? Lumabas sila ng bahay, tapos pinakita ng ama doon sa anak yung eroplano. Ay, ang taas. Ay, ang layo. Ang liit naman ng eroplano. Pero ang sunod, ginawa ng tatay, dinala siya sa airport. Sabi niya, yung aeroplano nakikita mo, ito siya. Diba? Ay, ang laki niya pala. Diba? Hindi pala siya yung maliit lang. Tapos, dun pinaliwanag niya na ganun din ang Diyos sa atin.
Kapag malayo ka sa Diyos, malayo ang Diyos sa'yo, maliit lang tingin mo sa Kanya. Pero kapag malapit ka sa Diyos, parang nasa airport ka, kitang-kita mo yung aeroplano, kitang-kita mo kung gaano kalaki ang Diyos. The more na we become closer and closer to our God, the more na nakikita natin na napakalaki niya, na napakalakas niya, na napakagaling niya. Tama? Amen, amen. Yun. So, the next time, fear whispers, kapag daw yung takot, di ba, bumubulong sa atin, you can't win, di ka naman nanalo, di ka na magbabago, hindi na maaayos to, wala nang solusyon, di ba? Kapag ganun daw, ang binubulong, remind yourself, God already has the victory. Walk forward with boldness, not in your strength, but in His strength. Yun, ganun yung Kristiyano, di ba? Kailangan matapang. Sabi doon, mayroong battle cry sa Israel. Ang battle cry nila lagi, sinasabi nila itong word na to. Ito rin battle cry natin. Sabihin nyo nga, rak, kasak, amats. Rak, kasak, amats. Rak, kasak, amats. Ibig sabihin nun, only be strong and courageous. Only be strong and courageous. Nakikipaglaban sila sa mga gera, pero nire-remind nila yung sarili na, rak, kasak, amats. Rak, kasak, amats. Only be strong and courageous. Only be strong and courageous. And alam nyo ba yung the same rak, kasak, amats? Yun din yung sinabi ni Moses at ng Lord kay Joshua nung i-face nila yung buong promised land. Yung i-conquer nila yung buong promised land, sabi ng Lord kay Joshua, Joshua, rak, kasak, amats. Rak, kasak, amats. And ganun din tayo. Diba? I-conquer natin itong land, itong mundo, itong buhay na to. Ano sinasabi ng Lord? Rak, kasak, amats. Only be strong and courageous. Kasi, ang sunod doon na verse, for I am with you. Dahil kasama mo. Only be strong and courageous. Kaya nga nagtatagumpay yung mga armies ng Lord nung time na yun kasi pinapalalanan sila na only be strong and courageous for I am with you. Okay? May battle ka ba sa pamilya? Kaya nga yung mga, naalala ko yung may mga pagsubok dito sa pamilya. Dahil nakikita ng kaaway na naglilingkod na sa Lord, dahil nakikita ng kaaway na nag-aayos na ng buhay sa Lord, bibigyan talaga ng mga pagsubok, no? Para mapahinto, mapatigil, di ba? Bibigyan talaga ng mga challenges para manghinaan. Pero sabi ng Lord, rak, kasak, amats. Only be strong and courageous. Kapag nagpe-face ka ng mga problems, di ba? Only be strong and courageous. May problema ka sa trabaho, only be strong and courageous. Problema ka sa pamilya, sa pag-aaral, di ba? Sa buhay mo mismo, personally, di ba? Only be strong and courageous. Amen? Fight for your families. Paglaban natin yung pamilya natin. Paglaban natin din yung destiny natin sa Panginoon. Wag tayong pumayag na masayang yung buhay natin. Wag tayong pumayag na hindi mangyari yung calling sa atin ng Lord. Wag tayong pumayag, di ba, na mananalo lagi yung kaaway sa atin. Wag tayong pumayag, di ba? Labanan natin to. Kaya ang tanong ng Lord, Ed, where is your fight? Di ba? Nakikipaglaban ka pa ba sa destiny mo sa Lord? Nakikipaglaban ka pa ba sa mga pangarap mo sa Lord? Di ba? Nakipaglaban ka pa ba sa panalangin para sa pamilya mo, sa sitwasyon mo, di ba? Fight for our situation on our knees. So yun. Okay, sabi dito, yung itsura niya kay David and Goliath. Again, sabi si David, di niya kailangan malaman yung lakas ni Goliath. Ang kailangan niya lang malaman yung lakas ng Diyos. Tayo rin sa problema natin, di natin kailangan malaman kung gaano grabe na, kabigat na yung problema. Basta ang kailangan lang natin malaman kasama natin ng Diyos na mas greater sa lahat ng iyon, di ba? And yung full armor of God dyan, may sila na pong picture, nakita ko yung babae, di ba? Naka-full gear, di ba? Ng full armor of God. Pero yung laban niya saan? Sa prayer, sa salita ng Diyos. Tayo rin, di tayo nakakapaglaban ng physical, di ba? Suntukan, hindi, di ba? Di tayo nakakapaglaban ng gano'n. Nakikipaglaban tayo sa panalangin. Nakakapaglaban tayo sa it is written, di ba? Yung declaration, decree, di ba? Yung confession natin sa salita ng Diyos. So, yun. Amen? Okay, 3F na yun. 3 Fs. Okay. Next. Ito na, medyo naano ko dito sa Panginoon, pang-apat eh. Naano din po. Okay, next. Where is your fruit? Nasaan na ang bunga mo? Saan ang bunga ko? Puno ba ako, Lord? Diba? Saan ang bunga mo? Sabi, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Sabi sa Matthew 7:16, you will know them by their fruits.
Do men gather grapes from the thorn bushes or figs from thistles? So, sabi dito, sa verse na to, where is your fruit? Sabi ko sa Lord, where is your fruit? Ibig sabihin, nasa na, di ba? Yung bunga mo. Sabi ko sa Lord, anong bunga ko, Lord? Ito, next. Okay, kaya ko to. Ay, balik. Ayan. Jesus stood by this fig tree. Okay, naglalakad si Jesus kasama ng mga disciples. Nakita niya yung fig tree. Nakita niya, grabe yung puno. Grabe yung dahon ng puno. Pero may isang bagay lang siyang hindi nakita. Yung bunga. Tapos sabi ni Jesus, dun sa fig tree na yon, di ba? Be withered. Mamatay ka. Diba? At namatay nga, di ba? Sabi ng mga disciple, Lord, yung kinurse mo na fig tree, inabukasan, namatay. Di ba? Ano siya? Na dry. Na withered siya. Yun. Sabi, Jesus stood by this fig tree, look, so beautiful, sobrang ganda niya, and healthy on the outside, but dead on the inside. It showed signs of life and flourishing, but in reality was barren. Anong ibig sabihin ng Lord doon? Ang ganda-ganda mo outside. Oh. Hey, okay na yun, at least yung maganda. Hindi. Ang ganda-ganda mo outside, ang dami mong mga dahon. In short, halimbawa sa Christian life natin, ang dami mong ginagawa sa Lord. Nagpipreach ka, nagtiteach ka, sumasayaw ka, kumakanta ka, tumutugtog ka, nagpapanalo ka. Pero nasan yung bunga? Kasi nung tinignan ng Lord tong fig tree to, ganda ng mga dahon mo, daming dahon, pero walang bunga. Kasi alam niyo kung bakit? Bakit inano ng Lord yung fig, parang kinurse niya yon? Kasi season na para mamunga. Panahon na dapat yung time na yun, may bunga na yung fig tree, pero wala pa rin. Parang ganun din sa Christian life natin. Hindi tinitingnan ng Lord yung galing natin, yung dami ng abilities, talents, skills, dami ng ministries na ginagawa natin sa Lord. Ang tinitingnan niya yung bunga. Ano yun? Bunga ng Banal na Espiritu sa atin. Di ba? Sabi ko nga kay Neil, nagwa-one-to-one kami, Neil, paano mo masasabing Krisyano to? Kapag ba ang galing niya mag-preach, ang galing niya sa Bible, hindi. Masasabi mong totoo siyang Krisyano kapag nakikita si Jesus sa kanya. Amen? Amen. Okay, next. Ito pa. Sabi, ayun, di ba? Okay, the concept of reflecting Jesus in our lives sometimes described as a mirror of Christ. Emphasizes the idea that our actions, our character, and overall being should reflect the qualities and teachings of Jesus. Ang galing natin mangaral, ang galing natin magturo, nakikita ba? Hello, grabe, di ba? Ako, di po, nagtuturo ako ngayon, nakikita ba? Di ba? Ang dami natin kayang gawin pagdating sa Panginoon, pero si Jesus ba, nakikita talaga sa buhay natin? Pag binigyan ka ng pagsubok, alam niyo po ba? Share ko lang kagabi kasi parang nalaglagan na naman ako ng bunga eh. Kasi nasira yung laptop ko, tapos parang gusto ko nang sirain yung laptop. Sira na nga, gusto ko sirain. Kasi parang alam mo, shake agad yung mo, yung patience mo, di ba? Yung peace mo. Pero yun nga, dito, bili ng bago. Okay. Sabi dito, yun nga, nasaan ako? Ayun, di ba? Yung qualities, yung character ng Lord dapat nakikita sa atin. Hindi, pag tinignan ng Lord si Alay, dapat ang nakikita niya, yung mukha niya. Di ba? Hindi man totally kagaya ni Jesus, pero more, liking like Jesus, di ba? Nagiging kagaya niya. And tayo yung goal natin, our ultimate goal as a Christian is to be like Christ or to be like Jesus. Diba? Hindi hinahanap ng Lord yung galing natin, yung talino natin, yung mga ginagawa natin. Mahalaga yun, opo, bunga yun. Pero ang pinaka-hinahanap ng Lord sa atin, yung character niya sa atin. Paano maniniwala yung mga tao sa labas na mabuti ang Diyos kung ang mga Krisyano hindi mabuti? Uy. Paano maniniwala ang mga tao sa labas na mapagmahal ang Diyos kung ang mga Krisyano hindi mapagmahal? Diba? Paano sila maniniwala na masaya maging Krisyano? Kung pag nakita nila may problema tayo, grabe naman pagbaksakan ng langit at lupa. Diba? Grabe yung lungkot, diba? Paano sila maniniwala? Diba? Na may buhay tayo na walang hanggan, sukun-suko na tayo sa buhay. Diba? Paano sila maniniwala
na si Lord talaga, sumusunod tayo sa Panginoon. Kung hindi nakikita sa atin yung pagsunod natin sa Lord. Kaya nga, where is our fruit? Yung attitude ba natin, kagaya ng kay Jesus? Mabilis ba tayo magalit? Mabilis ba tayong mag-react ng hindi maganda, 'di ba? Mabilis ba tayong malungkot? Mabilis ba tayong magwala? Mabilis ba tayong mawala ng gana? Mabilis ba tayong sumuko? Then, check natin, where is your fruit? Kamusta ang bunga ng Banal na Espiritu sa atin? Na kapag may pagsubok na, 'di ba? Kapag check na. Kaya nga ang hirap, no, kapag sa labas, nagkagulatan, para sa Kristiyano, ay, Kristiyano ka rin pala, 'di ba? Kasi hindi pala nakikita si Jesus. Dapat yung umpisa pa lang, may recognize nila agad na may Jesus ka. Kasi nakikita, loving ka, joyful ka, peaceful ka, patient ka, kind. Diba? Parang, oh, Lord, diba? Again, ito rin prayer na, Lord, increase our food. Increase our fruit. Our food. Gutom na yan. Okay. Lord, increase our fruit. Lord, magbunga kami. Diba? Ng character mo. Makita sa amin. Enough na yung mga double face life na ang galing natin sa church. Pero pag sa bahay, hindi. Ang galing natin dito sa loob. Pero pag sa school, hindi naman nakikita sa atin. O kaya sa trabaho, hindi naman nakikita sa atin Jesus. Paano tayo magkakaroon ng mga powerful testimony? Kung hindi naman pala totoo yung pagiging Kristiyano natin, di ba? Tama po ba? So yun, Lord, increase our fruit. Nawa, yung bunga na tinitingnan ng Lord, ako, nakikita ko dapat sa'yo, Alpi, ako. Diba? Ganun, diba? Parang nakikita ng Lord sa atin siya. Sabi nga dito, ito lagi ko naalala eh. Si Mahatma Gandhi, in-interview siya ni E. Stanley Jones. Kasi pinapatanggap niya sa Lord. Tapos sabi niya, okay, nare-reject mo pala si Jesus. Ayaw mo palang tanggapin si Jesus. Sabi ni E. Stanley Jones, sabi niya, I don't reject your Christ. I love your Christ. Yung sinishare daw ni Stanley Jones, gustong-gusto niya si Jesus. It's just that so many of you Christians are so unlike your Christ. Diba? Yung parang pinipreach mo, diba? Tungkol kay Jesus, pero yung Jesus na pinipreach, hindi naman nakikita. So sabi ni Mahatma Gandhi, diba? Hindi ko naman nare-reject si Jesus, gustong-gusto ko nga si Jesus. Pero yung mga Kristiyano lang hindi ko gusto. And marami na tayo narinig na maraming testimony sa mundo. Bakit maraming mga nagbabackslide or bakit maraming hindi napapanalunan? Kasi pag tiningnan yung buhay ng mga Kristiyano, hindi sila alam mo yung hindi na-encourage na baligtas. Diba? Okay, so yung mga nanonood sa live, okay po, parang sinasabi sa atin ng Lord, this time, Lord, baguhin mo kami, manifest natin yung character talaga ni Jesus. Ngayong June, diba, ngayong pasukan, diba, dapat pag tinignan tayo ng mga klase natin, kaibigan natin, katrabaho natin, nawa, makita, pamilya natin, diba, especially, makita yung ugali ni Kristo. Para maniwala talaga silang totoo si Jesus sa atin, makita yung pagbabago, makita yung bunga ng Banal na Espiritu. Okay. Lord, increase our fruit. Kaya nga nung pinakapakinggan ko si Lord nung Friday, oo nga no, Lord, no? Oo nga no, Lord. Okay. Okay. True Christian is having a true nature of Christ in us. It's not about our gifts, our abilities, our talents, but yung fruit ng Lord. Yun ang pinakamahalaga na tinitingnan ng Lord. Where is your fruit? Kagaya nung fig tree, nung nakita ng Lord, season mo na dapat na may bunga ka. Para ngayon, tagal mo ng Kristiyano, dapat nakikitaan na ikaw ng ganito. Maunawaan mo pa yung mga bago kasi binabago-bago-bago pa, di ba? Okay? Pero kung matagal ka na, dapat mas matagal yung nagawing pagbabago, di ba? Amen ba? Ako, ang tagal ko na sa Panginoon, kaya Lord, baguhin mo ako, di ba? Makita sa akin yung fruit ng Banal na Espiritu na, maging more loving ako, joyful, peaceful, patient, kind, diba? And so on. Makita sa atin yung character, fruit ng Lord. Amen? Okay, faith. Fire. Next, fight, fruit, and last. Okay? Ito, pinaka nakaka-touch. Faithfulness. Where is your faithfulness? Sabi sa 1 Timothy 6:12, fight the good fight of the faith. Take hold on the eternal life to which you were called and about to which you made the good confession in the presence of many witnesses. And sabi dito, fight the good fight of faith, finish the race, and keep the faith. Okay, next natin. Yan. Faithfulness, our time here is short. Yung buhay natin dito sa mundo, maikli lang.
'Di ba? Hindi naman talaga, yung lifespan nga natin ngayon, dati umaabot pa ng 120, ngayon 70, 80 na lang, 'di ba? Parang ang sobrang blessed mo pa pag nakaabot ka ng ganun, 'di ba? Pero yun nga, parang sobrang ikli ng buhay natin dito. The older we get, the more obvious this becomes. The more na tumatanda tayo, the more na na-realize natin na, oo nga no, Lord, ang ikli lang ng buhay. Looking back, I can't believe the time I wasted on things on having eternal value. Only what we do for Christ, counts for anything. So dito, sinasabi na, ang ikli lang ng buhay, wag na tayo magsayang. Amen? Amen, no? Pag tinanong ngayon, saan ko mas binibigay yung oras ko? Sa tulog. 10 hours sa tulog. Hindi. Saan ko mas binibigay? Sa panonood? Sa paglalaro? Saan ko mas binibigay yung oras ko ngayon? Sabi, ang ikli lang ng buhay, wag na nating sayangin. 'Di ba? Only what's done for Christ will last. Kung ano lang yung ginawa natin sa Lord, yun lang yung nagmamatter talaga eh. Ano mga achievement natin dito sa mundo? Ano natin dito? Wala. 'Di ba? Ang pinakamahalaga yung ginawa natin para kay Lord. Yung achievement natin sa Lord. And ito yung prayer ni Jonathan Edwards. Sabi niya sa Lord, Lord, stamp eternity on my eyeballs. Sabi niyo nga, Lord, dito sa mata mo, 'di ba? Nakikita mo yung eternity. Nakikita mo kasi kung ano yung nagmamatter talaga. Ano yung mahalaga. Na hindi ka lang nakatingin sa present situation, di ba? Yung ngayon, kundi nakikita mo, Lord, ano yung future? Pinapakita na sa'yo, Lord, yung future. Sabi dito, next. Okay, remain fully committed to the Lord. Okay? Paano tayo magiging faithful sa Lord? Maging committed tayo sa Lord hanggang sa makita natin siya ng mukhaan. Maging committed tayo sa Lord sa lahat ng pinagkatiwala niya sa atin. May talents ka ba? May abilities ka ba? Diba? Lahat ng mga in-entrust sa atin ng Lord, pagdating natin sa finish line, tatanungin sa atin yun ng Lord, nagamit mo ba yung binigay ko sa'yo? Naging mabuti ka bang katiwala? Kasi isa rin sa faithfulness sa tinitingnan, kung yung lahat ng mga pinagkatiwala sa atin ng Lord, naging mabuti tayong katiwala. Kasi surely, great is your reward. Great is our reward kapag lahat na mabinigay sa atin ng Lord, naging mabuti tayong katiwala dyan. Sunod, to remain faithful din sa Lord, stick to the truth. Alam dapat natin yung Word of God. Alam dapat natin yung, alam mo yun, pag the more kasi na alam natin yung Bible, the more na nakikita natin yung future. Pag alam natin yung Bible, alam na natin yung future natin. Alam na natin yung pupuntahan natin. Alam na natin yung mangyayari. Kasi nabasa na natin Revelation, di ba? Alam na natin yung lahat ng mangyayari. And next, focus and set mind on eternal things. Sabi dito, consider our actions in light on eternal impact. Yung lahat ng ginagawa mo, alam mo na may touch of eternity. Yung alam mo yung ginagawa mo ngayon, mayroong impact. Nung pumunta nga tayo nun sa National Museum, di ba, naalala niyo yung habang tinitingnan natin yung buhay ng mga bayani, nila Jose Rizal, okay, ng mga bayani, di ba? Yung grabe yung pagbubuhis ng buhay nila. Pero dahil sa ginawa nila, Happy Independence Day bukas, di ba? Okay. Dahil sa pagbibigay ng buhay nila, yung impact nun sa ngayon, malaya tayo. Tama? Dahil sa ginawa nila, di ba? Nagkaroon tayo ng kasarinlan, nagkaroon tayo ng kalayaan, ng freedom. Ngayon, i-question natin sa sarili natin, yung ginagawa ko ngayon, Enoch, ano kaya yung impact niyan sa future? May mababago kayang buhay sa ginagawa mo ngayon? Di ba? May yung impact ba? Halimbawa, yung ginawa ng mga heroes natin, dahil sa pagbibigay buhay nila, may impact sa mundo. Pero sa Kristiyano naman, dahil sa pagpapagamit mo sa Lord, may naligtas. Dahil sa pagpapagamit mo sa Lord, may nabagong buhay. Di ba? May naaayos sa pamilya. Di ba? Dahil sa pagpapagamit mo sa Lord, may nangyari. Kasi yun parang iisipin na, Lord, stamp eternity on my eyeballs. Yung ginagawa mo ngayong pagtatanim, may impact ba siya sa eternity? May impact ba siya sa future? Kasi kung yung ginagawa mo pagbababad sa paglalaro sa cellphone ngayon,
Eh, may maliligtas sa future. Sige, tuloy, di ba, ang buhay. Yung panonood natin na sobrang daming ganito ngayon sa Netflix, may maliligtas sa buhay, sige, ituloy. Pero kung wala namang touch yan, or impact yan sa eternity, bakit pa tayo nag-spend ng sobrang time dyan? Kung alam natin na yung buhay natin pala dito sa mundo ay ikli lang. Ang ikli lang, di ba? Ang ikli lang ng buhay natin. Kaya nga, what we sow now, we will reap. Ano yung tinatanim natin ngayon? Aanihin natin yan. And, sabi nga, live as if, ito, basahin nyo nga to. Basahin nga natin to sabay-sabay. 1, 2, live as if, mabuhay daw tayo ngayon as if nakikita na natin yung saya sa langit at yung grabing paghihirap sa impyerno. Paano yun? Yung nakikita mo na kapag nagpagamit ako ngayon, Alfie, maraming magdiriwang sa langit. Yung pag hindi ako nagpagamit ngayon, maraming iiyak sa impyerno. Diba? Yung buhay na nakikipaglaban ka na may impact dapat, diba? Hindi ako dadaan lang, parang sabi ko nga, na nagbabasa ng Bible, diba? Ang buhay ni Abraham, napakahaba sa Bible, pag binasa natin. Buhay ni Joseph, ilang chapters, diba? Buhay ni Paul, napakarami. Pero pag binasa natin yung Chronicles, yung ibang mga genealogies, diba? Pag tinignan natin, nabanggit lang bigla, at least nabanggit sa Bible yung pangalan, diba? At least kahit pa paano, diba? Pero pag nag-reflect din tayo sa sarili natin, ano kaya yun, Lord, no? Yung buhay ko, dadaan lang ba ako sa mundo? So, walang nangyari. Or dumaan ka sa mundo, tapos the word term upside down, di ba? Nabago, dahil sa buhay mo, may nangyaring impact sa mundo. Kaya nga iisip ko, Lord, dadaan lang ba ako sa alabang, tapos walang mangyayari? Diba? Dadaan lang ba ako, Lord, dito sa school, tapos walang mangyayari? Dadaan lang ba ako dito sa trabahoan namin, tapos wala lang mangyayari? Dadaan lang ba ako sa bahay, tapos walang mangyayari? Magkaroon tayo ng ganito na goals, desire, na Lord, may mangyayari dahil nagpapagamit ako sa iyo. Amen? May nangyayari kasi magpapagamit. Lord, dadaan lang ba itong June, tapos wala lang. May mangyayari, tama? Hindi yung natin, yung mga sitwasyon natin sa buhay, hindi lang yung basta nangyari lang, kundi may purpose lagi ang Lord sa mga bagay niya. May purpose kung bakit diyan ka nilagay ng Lord, may purpose kung bakit ito yung pamilya mo, may purpose kung bakit nandito ka ng church, may purpose ng lahat. At yun yung dapat natin malaman, Lord, ano bang purpose mo? Diba? Bakit ako nandito? Ano ba dapat ginagawa ko? Yun yung pinakamahalaga. Alam dapat natin kung ano yung calling, purpose ng Lord sa buhay natin. Amen? Sabi dito, Lord, stamp eternity on my eyeballs. Please, Lord, di ba? Di yung parang natin na, Lord, okay. Ito yung pinaka-last. Ito yung pinaka-favorite ko. Pinaka-favorite? Okay. Ayan. Si Paul, bago siya pagutan ng ulo, okay, sabi niya, di ba, I fight the good fight of faith. I finish the race, and I keep the faith. Sabi niya, natapos ko na yung inuutos sa akin ng Lord. Naayos ko na lahat, naganap ko na yung lahat ng yun. And naging faithful ako doon. And tayo rin ba, kapag natapos na yung buhay natin dito sa mundo, masasabi natin, Lord, tapos na, nagawa ko na yung lahat ng sinasabi mo. Di ba? Ang angas yun, no? Lahat ng gusto mong mangyari sa buhay ko, nangyari na, Lord. Dahil nagpagamit nga ako sa iyo. And ito yung dapat picture na lagi natin makikita. When it's all been said and done. Anong sunod nun? When it's all been said and done. Okay, ang pinaka nagmamatter lang talaga, yan. Yung kapag nakita na natin ang Lord ng mukhaan. Makikita niya Nanay Sally, di ba, pagdating sa langit. Si Jesus, syempre, yakam niya si Jesus. Pero after na, makikita niya rin yung mga tao, si tatay, diba, doon. Oo, diba? Pag natapos na itong buhay natin dito sa mundo, maririnig ba natin yung well done ng Lord? Amen, diba? Remain faithful, Lord, mananatili akong tapat hanggang sa makita kita ng bukaan kasi gusto ko makita yan. Gusto ko makita yan. Yayakapin kita talaga, diba? Magpapasalamat ako sa'yo dahil pinili mo ako, tinawag mo ako. Hindi ka sumuko sa akin. Kaya yan, di ba? Ito yung image na lagi nyo ilagay sa mind nyo. Kapag sukon-suko na tayo, alis na tayo sa church, di ba? Ayaw na natin maging Krisyano. Alalahanan natin niya, yung image na yan. Pag nanakita natin ang Lord na mukaan. And sasabihin ng Lord, yung lahat ng pinagkatiwala ko sa'yo, naging tapat ka dyan, great is your reward. Ito yung reward ko sa'yo. Ito yung eternity, oh. Tapos makikita mo, pagdating mo ng langit,
Ang dami lumalapit sa yung tao. Kasi nagpapasalamat. Thank you for giving to the Lord. I am the life that has changed. Di ba ang saya? Di ba ang saya? Amen? Saya, pag nakita na natin, kaya walang susuko sa Panginoon. Dapat yung gagawin natin may impact para pagdating natin kay Jesus, kapag nagtanong na sa atin, nasa yung katapatan karil sa binigay ko sa'yo. Eto na Lord, yung 2 binigay mo sa akin. Na doble, naging 4. Eto na Lord, yung binigay mo sa akin 5, naging 10. Wow, di ba? Well done, thou good and faithful servant. Enter now into the joy of thy Lord. So yun, where's our faithfulness? Hindi dapat tayo tumigil hanggat di natin makita ang Lord na mukhaan. Hindi tayo titigil sa buhay na to, hindi rin tayo titigil na magpagamit sa Lord. Kasi alam natin na the more na nagpapagamit tayo sa Lord, the more na may taong nababago, may buhay na naliligtas. At yan nga, ipinakita rin sa akin image ng Lord. Every time na magpapagamit ka, parang alam niyo yung parang picture na may ballpen, tapos nagsusulat si Lord. Naalala niyo yung Sunday, nagpasulat ako ng mga pangalan sa inyo. Sino yung mga gusto niyong maligtas? Isulat niyo. Ang dami yung isa, sobrang dami nakasulat. By faith, di ba? Magamit yung buhay natin para maligtas din talaga sila. And, be faithful, be faithful, be faithful, di ba? Kasi where's our faithfulness? Be faithful until we see Jesus face to face. Until we hear the Lord saying to us, well done. Well done, my child. Diba? Well done, my child. Welcome home. Wow, diba? Welcome home. Kaya, praise God. So, ito ang checklist natin ngayon. Okay, praise God. What is God looking for us? Una, where is your faith? Check ba? Where is your fire? On fire ba? Amen. Where is your fight? Diba? Matagumpay tayo. Where is your fruit? Nakikita ba si Jesus? Amen. Okay, Lord, increase our fruit, diba? Where is your faithfulness? Diba? Yung lahat na binibigay natin sa atin ngayon ng Lord, mabuting katiwala tayo dyan. Binigyan tayo ng 2, magiging 4 yun. 5, magiging 10 yun. Talagang mabuting katiwala. Amen? Amen. And yun na nga, praise God, natapos na yung message. And to God be the glory. Let's pray po. Ama, maraming salamat po sa natapos na mensahe ngayon. Salamat din, Lord God, sa lahat ng mga tinuro mo. Nawa, Lord God, nagkaroon talaga ito ng impact sa iyong mga buhay. Nawa, nagkaroon talaga, Lord, ng paglago sa iyong mga pananampalataya. Salamat, Lord, dahil ikaw yung nagbabago sa amin. Salamat dahil hindi ka tumitigil na baguhin kami at gawing kagaya mo. And naniniwala kami, Lord God, na ikaw pa rin ang Diyos na tumawag sa amin, ikaw ang pumili sa amin, ikaw humirang sa amin, at ikaw yung Diyos na makikita namin ng mukhaan soon and very soon. Lord, gawin mo rin kaming laging rapture ready, rapture conscious, Lord God, and tulungan mo na lagi namin maset yung mind namin at yung heart namin on things above, Panginoon. Salamat din, Lord, dahil magkakaroon kami ng paglago sa aming pananampalataya, magkakaroon ng paglago sa apoy na meron kami sa iyo, magkakaroon ng paglago sa aming pakikipaglaban, Lord God, paglago sa fruit na meron na magre-reflect yung character mo, yung attitude mo sa aming mga buhay, at magkakaroon din ng paglago, Panginoon, yung katapatan namin sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, hanggang sa marinig nga namin sa iyo, Lord, yung well done mo. And thank you, Lord, dahil soon and very soon, we are going to see our King, our Father, our very best friend. Kaya Lord, salamat sa pagpapala mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, din dahil sa time na to na narinig namin, we will never be the same again. Hindi na, magbabago na yung sitwasyon, magbabago na, Lord God, yung pakikitungo namin, pamumuhay namin, at magkakaroon, Lord God, ng pagdami na mapapanalunan din sa iyo, na hindi kami titigil hanggang maraming mga tao ang maligtas at mapanalunan sa iyo. Kaya Lord, salamat sa araw na to, salamat sa hapon na ito, salamat, Lord God, sa mensahe mo, at salamat sa lahat ng gagawin mo sa iyong mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise God.